89.9 Jose Rizal Radio, ang radyo ng makabayan. Ang mga opinyon o komentaryo sa musunod nga programa ialaman sa tigpamaba ug walay labot ang tigdumala ug kaubanan ning istasyon. Learning doesn't stop in classroom. Kada adlaw tang magkatbon. This is your dose of real talk reflections and refreshing stories. From DXJR 89.9 Jose Rizal Radio. Welcome to an hour with Sir Noni, where wisdom and wits meet reality. Maong pagkape na, kay aniya na, inyong kauban, karuntak na Good morning, good morning, good morning sa ating mga listeners, sa ating mga followers. We are live at 89.9 DXJR FM, Jose Rizal Radio, ang radyo na makabayan. So sa ating mga listeners, sa ating mga followers sa Facebook at sa TikTok, this is a very, very good morning, a sunny Saturday morning, and we are live here 8 to 9 in the morning every Saturday and 7 to 8 in the morning every Sunday. I-calendar na nyo dyan, i-schedule na nyo dyan. Every Saturday and Sunday, we are going to be with you in the air. So welcome to An Hour with Sir Noni, the program dedicated to unlocking the power of knowledge and critical thinking, where in each episode, we dive into the most compelling topics, bringing you insights and engaging discussions that challenge your perspectives. Welcome to your gateway to knowledge, where complex ideas become clear insights. Prepare to spark your curiosity and expand your understanding as we are going to learn together this morning. Join us as we illuminate your path to a smarter future, one fascinating conversation at a time. Oy, this is a very, very special morning. Kaya ang atong hisgutan karon is ang kahimsog sa atong pangisip, kahimsog sa atong huna-una. O gitawag na siya sa English og mental health. But before we are going to talk about the thing that matters this morning, I would like to greet sa ating mga listeners. Good morning, Sheena Marisuelto, Erica Dalman, Rogelio Cabiara, o ang atong amigo nga naa diha sa Tabuk Tulay, si Ulysses Paano. Good morning y'all. And sa Villanos family, si Sir Oliver, si Budang. Good morning. And we also have our with us si Neymar Arcadzo. Shout out sa mga Arcadzo and Penton family from Calamba. Oy, good morning from Calamba. Good morning ninyo niya. And we have Gemma Abahar. Good morning po nimo. Shout out sa fiesta sa patron sa San Roque. Salamat sa pagbasa. Watching from San Francisco, Dapitan. God bless you always. Oh, God bless you too. Wala na yung ulan, no? Kaya very, very sunny ang atong morning. So, shout out po sa atong number one fan, Axel Torres Parikoy. Salamat kayo for being the number one fan of our program. But before we are going to start, talking about the things that matters this morning, ang kahimsog sa pangisip, or gitawag na to na siyang mental health, ato sang pasalamatan ang atong mga sponsor, ang The Orchid Spa, yan na may mutang sa Dipolog City Boulevard beside Bitter Brews Coffee Shop. Offering all types of massage. Pili lang muna silang menu, and ang ilang mga massager, both male and female, they are all professionally trained.
Nag-offer po sila og manicure, pedicure, whitening, facial, slimming, and they also have hair salon. Nga ang ato ang The Orchid Spa has pinaka high-tech nga machine nga ato makita dire in terms sa ato ang facial slimming and whitening dire sa province of Zamboanga del Norte and the two cities of Dipolog and Dapitan. Open sila Sunday to Thursday 9 a.m. to 11 p.m. Friday, 9 a.m. to 6 p.m. Saturday, 6 p.m. to 11 p.m. Nga makontak na to ang manager, ang atong may galaon nga tay-iya, siya po'y model gida siyang salon, si Ma'am Fritzy Patigayon, nga makontak na to sa 0917-107-3685 o sa ilang landline nga 065-2121-937 ang The Orchid Spa. O ang DC Sportswear and Uniform Solutions nga na may mutang sa Galas Highway, Dipolog City, offering the lowest price in sublimation printing here in Dipolog City. Available na kung magpa-print mo na polo shirt, sweatshirt, basketball uniform, even office uniforms. And this is a PhilJeps registered nga or establishment, meaning to say nga ato mga government offices na pwede makayo makipag-transact sa DC Sportswear and Uniform Solutions kay for your uniform needs. Makontak na to ang tag-iyang tagdumala si Engineer Dave Patigayon sa 0977-802-3583. O ang Jack Travel and Tours nga naman mutang sa Dapitan City for your airline and boat ticketing needs, travel and tour packages. Kontakon lang nato si Boss Jekyll sa 0955-670-0890. Og ang 4 Hours Meat Shop and Grocery nga gipanag-iyahan ni Bong Pox og Ria Kapili Pukulan nga na may mutang sa Gulayo, Balabag, Gulayon, Dipolog City. Doon lang gyud siya sa Royal Farm. Namaligya ni sila og tanang klase sa karne kay meat shop man ni sila og dili available nila inig-adto nimo pangitaan ka sa tag-iya. Napos sila water delivery, office supplies, sand and gravel og ang ilang RGD Construction nag-offer og Pag-ibig Housing na build now, pay later. They also have catering services, t-shirt printing. Na sila mahimutang sa Balabag, Gulayon, Dipolog City, dool sa Royal Farm. Ato lang kontakon si Bong og Ria Kapili Pukulan sa 0970-9825-2798 and 0954-493-6312. And this is also a PhilJeps registered establishment, meaning to say that ang atong mga government offices pwede masupplyan nila, pwede sila makipag-transact og business. And to the individuals who are very, very generous enough, gagahatag ani ato ang program o sponsorship para mag-air gyud ta si Ma'am Hazel Ranjit nga naa na karon sa Chicago, the original DJ Sugar dito nana sa Zamboanga del Norte, nana na siya ron sa abroad nani kay Sikay. And the generosity of Ma'am Mirna Kwansing. Ma'am Mirna, salamat kayo sa imuang pag-sponsor ani nga program. And ang idol na tatanan si Rodjen Morte nga naa sa Tampilisan. Ang kanang atong mga mobile nga gas station dana. Mao na lang ni ako i-advertise kay idol, wala man kagihapon ihatag ato imong mga business establishment. But anyway, salamat kayo sa imuang sponsorship. Ang Allen Rent a Car nga na may mutang sa Madison County Phase 1, Block 4, Lot 20 sa Dicayas, Dipolog City. If you want to explore Dipolog City and Dapitan City in style, ang ilaang rental car is the perfect way to see all the sights and sounds of Dapitan City, Dipolog City, and the whole province of Zamboanga del Norte. And gusto po ka mo gawa sa probinsya, pwede ra pagyapon sabot-sabotan na nato ang atong pag-iya og tagdumala nga si Noel og Beth Alin nga makontak nato sa 0954-094-5828. They believe that renting a car should be quick,
easy, affordable, and convenient. Kay masabot-sabot lagi nato na og dali na po nato na madool ang mga tagiya nga si Noel og si Beth Allen. If you are in the area diha sa Sirio, Osmeña, Zamboanga del Norte, ang Breeze Sublimation Works and Design nga nag-offer og high quality sublimation products at a very very affordable price. Inyo ang mga needs sa uniform, sa sublimation, kung naamo diha dool sa Sirio, Osmeña, ato lang kontakon si Tony Borromeo sa iyang number nga 0963-248-1753. 0963-248-1753. Kontakon na to si Tony Borromeo sa Breeze Sublimation Works and Design nga naa diha sa Sirio, Osmeña Senior, Zamboanga del Norte. O dili na to kalimtan ang Zoraida Landing Services o ang Manuel Resort nga nagpaluyo ini atong programa, Ma'am Raida Arol Aison. Salamat gyud guys sa imong generosity, ma'am. Kay ang Zoraida Landing Services Corporation magkig-uban nato perme sa kahayahay o sa kalisod o ang Manuel Resort one of the most, probably, the most beautiful resort now nga na sa Zamboanga del Norte. Salamat kayo sa inyong pag-sponsor and if you want to relax and enjoy, anaalang ninyo ang Manuel Resort nga na may mutang sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Og karon buntaga, as what I've said, it's very very special. It's very very special because we are going to talk about something that people doesn't talk about. Okay, it's either because of ignorance or probably because of neglect. Okay, mo na itong gitawag og kahimsog sa atong pangisip o kahimsog sa atong panghuna-una. We call this in English as mental health. So onsa maning mental health ni ay? Okay, ingon si Juvenal. Okay, Juvenal. Poet once said that mens sana in corpore sano. Okay, that translates in English on a healthy body in a healthy mind and healthy body. So it is an ancient na ni siya, dugay na siya, ancient na ni siya nga panultion that even in the ancient times ilang nakita ang importance sa kahimsog sa atong pangisip o ang gitawag nato og mental health. In fact, naantay balaod nga Mental Health Act na ana sa 2018 pa na siya. So unsa man na ining kahimsog sa pangisip? Kay ingon ta nga ang healthy nga tawo dili lang kay healthy sa lawas, healthy pod siya sa iyang panghuna-una, sa iyang pangisip. Nakabalo ba ta nga ang ato ang pangisip usahay kanang ato ang gipanghambin nga mga sakit agi na nga dili healthy ang ato ang pangisip. Dili himsog ang atong pangisip. So ang pagkatao di ay holistically it should be nga healthy iyang pangisip, healthy pod ang iyang lawas. Sige tag-exercise na, sige tag-diet, sige tag-kaon og healthy food. Pero atong na-neglect ang kahimsog sa atong panghuna-una, kahimsog sa atong pangisip. So mao ni siya nga there are times nga ang atong debate diha, atong debate sa ato ang lawas, usahay wala ta kabalunganong debate nato na because ang ato ang pangisip dili siya healthy. So unsa man na ining kahimsog sa pangisip or gitawag nato ni siya og mental health. Okay, mental health is the individual psychological, emotional, and social well-being. So, ang kahimsog sa pangisip, mo ni siya, gatumong ni siya sa emotional, psychological,
psychological na siya. O social nga kaayuhan sa usa ka individual. So that is mental health in general, pero really ang ang hisgutanan karon dire ato ni siyang i-focus sa mental health in the workplace. Kana bang diha sa atong trabahoan, kumusta naman ang atong mental health? Kay sometimes ba ang atong mga institutions na neglect na nila ning mental health sa atong mga trabahante, mental health sa atong mga leaders. That is why it will affect our productivity. Our state of mental health in our workplace is very, very important. So, before we are going to talk about mental health in the workplace, ato sa ning in general, ato sa ning istoryaan ning unsa ning mental health in general. So, usay ni ka-aspect or aspeto sa mental health, mao ni sang gitawag na to emotional resilience. Unsa man ning emotional resilience? Okay, this is our ability nga maka-cope up ta og stress, og natay mga setbacks, and our interpersonal challenges. So, if ang tao emotionally resilient, meaning to say, dali ra siya maka-adjust, dali ra siya maka-adjust in terms sa iyang emotion, dali ra siya maka-cope sa stress, kung na ay mga setbacks, kanang mga kakulian, ginagmay, o ang iyang mga interpersonal, kanang challenges niya sa iyang kaugalingon. So, kung dali ra gani ka siya maka-adjust, matawag nito ni siya og emotionally resilient, in which this is one of the components sa mental health. O gani po ng atong state sa atong pagpangisip. We talk about in English this is called this is what we call as cognitive functioning. Unsa man ning cognitive functioning? Mao ni sa atong kapasidad nga maka-concentrate ta, makahimo tag mga desisyon o maka-solve ta og mga problems. So we call this the cognitive functioning. This is our capacity to concentrate, the capacity to make better decisions, and to solve our problems. So, saan isa ka aspect sa mental health? And another aspect of mental health in general, unya ra ni atong istoryaan ning sa trabaho in general, because ugma, by the way, ugma mental health na pud sa mga estudyante. So sa atong mga parents yan para makasabot sa atong mga estudyante in terms sa atong mental health. Ugma ato nang isgutan karon ang ato sang isgutan kining mental health in the workplace. So, ganina no? Na atong emotional resilience, cognitive functioning, another is ang atong social interaction. It's the quality of our relationship with our colleagues, supervisors, and our clients. So, social interaction, kaya naman tayo sa trabaho, how are you? How are you in terms sa inyong relationship, relasyon ninyo sa inyong mga kauban sa trabaho, sa inyong mga boss diha na, inyong mga amo, o more importantly sa inyong mga kliyente. Kay kini atong mga kliyente, kung dili mentally healthy ang gaatubang nimo diha na basig masingkahan, pero kanira ba itong mga kliyente no nga nanarbaho ta sa gobyerno, nakabalo ba ta nga ang mga kliyente nato kada ilang tax mo ay gisweldo nato, so wala kita katungod nga mag singka-singka natong mga kliyente. Kaya na importante kayo ang atong mental health, kay basig dili ka mentally healthy, dili himsog ang imong pangisip, dili himsog ang imong panghuna-una, mauna siya nga maningka ka. And by the way, kanang magsigig paningka, sigig pangisog, sign na siya nga naa siya mental stress. Og na kay mental stress, meaning to say nga, unsa man, dili ka mentally healthy. So kanang sige paningka diha na sa mga opisina, nga sig paningka na, please look at your mental health. And dili lang ni kay ang empleyado
nga sig paningka ang concern ini kay ang ato mga boss ani nga mga empleyado tan-aw na to ni kanang gasigig bugot dana tan-aw na to ni kung healthy ba mentally ni sila nga ato mga empleyado. So, social interaction and another aspect of mental health is what we call as the work-life balance. Kung gitawag na siya, balanse ni siya sa ato ang pagbalanse na to sa ato ang trabaho, sa ato ang kinabuhi. That is how we maintain boundaries between our professional responsibilities and our personal life. Nga wala na ba na siya diha nagkasagol-sagol na gyud. Remember ako gani sang stress, emphasize gyud ako ni sa in relation sa atong work-life balance. Remember nga we work to live, dili kay we live to work. Atong binisayon, mutrabaho ta para mabuhi, dili ta kay magpakabuhi para sa atong trabaho. Klaro na to, klaro. Mutrabaho ta para mabuhi, dili ta magpakabuhi sa atong trabaho. Samayaw na lang kayo pag stress na kay kana atong stress diha sa atong work, related man na usahay sa atong time management. Mao na nga magdala ta sige og trabaho diha sa atong balay kay wala ta makaayo og manage sa atong time dito sa opisina. Remember kay kanang magdala kag trabaho sa imong balay, magsigig dalag trabaho, it's tantamount to stealing the time that is supposed to be given to your family. Sige kag ingon nga busy ka kay dal-o na nimo tanan nimong trabaho diha sa balay. Anong tigdala magagtrabaho sa balay? Ang imo aday nga time, wala dai nimo mamaayo pagka-manage. Daghang paperworks, dili man na mahuman ang paperworks bisan pagdal-o nimo na da sa imong balay, pagka Lunes, paperworks lang gihapon. That is what we call as work-life balance. Please do not steal, ayaw kawata, ang oras nga para sa imong pamilya. Kanang after 5 bitaw, kanang after 5 oras naman na siya sa imong pamilya, para na siya sa imong pamilya. Ug para na siya sa imong pamilya, ayaw kawata, kay nagdala ka o mga paperworks. Ang imong paperworks, dalo na nimo siya sa dihara na nimo siya ibutang, dihara na siya sa opisina, kay dihara man tagi sweldoan. Unya tagaan po natong time mga to ang pamilya. That is what we call as work-life balance. Hello, Sir Joel Gumutod, all the way from Cebuco. Ako, sir, as a school principal, school head, always na ako ginaampo o ginaingon sa ako kaugalingon nga dapat mahimo ko encouragement and hope sa mga sakop nato. Dili ka nang makakita pa lang sila, maglagot na sila. Yes, kay makadugang, sir. Makadugang sa ilang mental stress. Basig ba ni makaingon nga dili na sila ma-mentally healthy. Sir Joel, salamat kayo sa imong pagsunod. Ug sa tanan nga mga taga Cebuco, Sir Tonte, pero si Sir Joel na may naakaroon nato, nakiguba nato ron dire. But anyway, daghan ta na si LJ na usap po sa atong mga fans. Research, a prayerful person affects mental health and well-being. Tinuod, sir. Prayer, sir. Usagin ni siya nato nga atong sandigan para mahimo tang mentally healthy. Parang himsog ang atong panguna-una.
So related to mental health, ingon sila nga ang mental health is not just the absence of mental illness. Dili na siya kay ngano neglected man gyud siya, sometimes neglected man siya nga aspect diya sa atong panarbaho kaning mental health, wala gyud kay niya na emphasize. In fact, bisag naa na tay balaod kanang since 2018 about mental health, pero kumusta na ang atong mga government offices? Kumusta na mga private offices, private businesses? Ila bang gitanaw ang mental health? Although, I understand nga, like for example sa DepEd, sila yung mga symposium, sila seminar on mental health, but it is not enough nga kausaran nato ni. It should have to be incorporated in all the aspects of our works, ang mental health, because mental health is very, very important, especially in the productivity of our employees. Ingon sila nga, ang mental health is not just the absence of mental illness, it is the presence of a positive functioning engagement and psychological safety. O ato ning binisayon, mayngon ta nga, ang kahimsog sa pangisip, dili lang kay kanang walay sakit sa pangisip, kundi ang presensya sa positibo nga engagement, pagkiglang lambigit, socialization ni siya, pagkiglang engagement, and our psychological safety. Psychological safety, which is very, very important. No? Ako nang gidala ng mental health as one of my advocacy on air because I have seen nga ang mental health sometimes is lagi neglected lagi siya sa ato mga workplace. So, importante ang mental health sa ato ang mga manarbahuay, especially in our government offices. Dili lang ni sa DepEd ha, abi kay taga DepEd ko, DepEd lang ni siya nga concern. Dili ni sa DepEd actually nga concern. Concern ni siya sa tanan nga mga workplaces, opisina, construction, or whatever nga imong trabaho. Mental health is very, very important to our employees. O sana, nganong importante ang mental health is kanang atong productivity and performance sa atong mga empleyado. Pag mentally healthy ang atong empleyado, mas productive, mas mo perform ni siya. Okay. Nga naman nga mas mo perform because ang mga employees who are mentally healthy, they are more focused. Okay, focus you guys na silang trabaho. Morning nga may muslang productive. And they are very, very creative and very, very efficient ang atong mga empleyado nga mentally healthy. If they are focused, creative, and efficient, therefore, they will increase in their production and their performance will be better. Ingon si Axel nga, understanding and managing emotions in ways that promote mental and emotional well-being. Ibilin sa balay ang problema, sir, dili na doon sa office. Sakto na siya. Dili, pero moingon ko ana, nakoy ka istorya ana, kay dili man gina mabilin sa balay ng problema, madala man gina sa office, pero ayaw ipakita, ayaw isagol ang imong problema sa imong work sa office. Kay basing maningka na kaniha. Madala ra ginato na siya sa office, pero ayaw siya isagol. Learn to delineate your personal life from your office life. Mao na siya para nga dili kayo ta mabugatan kung naatay problema gikan sa balay. So, moingon na pud nga easier said than done. Yes, simple but not easy. Pero that is a skill that we should have to learn. No, if our employees are focused, creative, and efficient, they will become better performers and they can increase their productivity. And then those that are poor in terms, pobre siya sa kahimsog sa pangisip, na unsay may tabo ini? Number 1, magsigig absent. Magsigig absent kay dili mentally healthy, poor ang mental health. Tanawa natin na atong mga
employees na ng atong mga workers nga siging absent ato nang tanawon sila. Let us see kung unsa gid ang inyong problema. Baka poor ang iyang mental health or nasa mental health problem. So kinahanglan lagi nga naapod untay intervention gikan sa ila mga employers. Naay mga empleyado nga sigig absent. Napoy mga empleyado nga sigig present pero ang ilang una-una dili full functioning. Naa diha pero wala diha. Nagsigig latagaw ang una-una, wala ni focus sa trabaho kay dili siya mentally healthy. Unsa maning klasiha oy dapat ni siya na intervention. Kung wala gid tay mahimo nga inana na gid siya, dapat na ni siya ambot unsaon na ni siya sa ato mga employers. Mayo sa mga private businesses no, sayon na kayo ang paglaglag sa mga empleyado. Pero sa atong mga government offices, it will go through a rigorous process. Mao na nga instead atong laglago na siya ato na sa tabangan o na intervention o hinaot punta nga atong mga offices na tay mga interventions when it comes nga ang atong mga employees, ang atong mga workers na ay mental health problems. Okay, mahimo man ni siya nato nga kuan, mahimo man ni siya nato nga babag sa achievement sa ato mga organizational goals kung natay mga employee nga mentally unhealthy. Malagi na. Sige absent, dahil og mo present, naglatagaw pod. Naglatagaw, dili focus sa iyang trabaho. Mao na siya nga I said kaning mental health kahimsog sa pangisip usa ni siya sa mga neglected diha sa offices nga aspect sa atong panarbaho. So kung sige siyang absent, dayon present siya nga latagaw po dili focus, of course ang iyang input, iyang performance will also be poor and the input and productivity will also go down and will also be poor. Now, sa atong mga workplaces, ang atong mga employees that feels that they are psychologically safe and they are supported are more likely to stay. So magpabilin sila kay ang ilang feeling supported sila dayon na sila safe ang ilang pamati psychologically kay naaman ang support, naaman ang mga programs nga may kalabot na sa kahimsog sa pangisip or what they call as mental health. That is why ang atong mga empleyado, loyal sila, motivated sila, and they have a sense of belonging because ani nga programaha kung naalang yun unta ni siya nga atong gitawag og mental health programs. As what I've said, kaning mental health program dili lang na siya kay seminar, symposium once a year. It should have to be incorporated in all the aspects of our work. That is why dili lang kay educate na to ang mga empleyado about mental health. More importantly, mas ma-educate dapat natin yung ating mga bosses, kanang mga boss na to, mga leaders diyan sa atong mga offices. Dapat sila ang number one nga ma-educate sa mental health, aning kahimsog sa pangisip, kay sila man ang mo-approve, sila man ang mo-institute ani yung mga programa if ever natay mga programa or ma-incorporate na to ni siya sa aspect sa ato ang panarbaho. So again, kay useless gyapon na kung mga ordinaryo ra nga empleyado ang makaibalo, ang atong i-educate about mental health is still useless. But there is an imperative to educate our leaders, to educate our bosses when it comes to mental health so that they can approve programs or they can craft programs that is going to incorporate mental health in all the aspects of our work in our workplace.
So, relative to the importance of mental health sa ato ang mga empleyado, kining gitawag nato og workplace organizational culture. So, kanatong mga workplace that is prioritizing mental health rather, kay promotes empathy. Unsa man ning empathy? Kana bitaw, we are putting our shoes in the shoes of others. It promotes trust and it also promotes collaboration. So kung natay ingon ani nga culture sa ato ang workplace, kung natay nani nga culture, this is the ideal culture of a productive organization. Kaning naatay empathy, collaboration, and trust in the teams and in each other. So, it's very, very important nga ato mga offices dapat will have to be cognizant ilang recognize nga ang mental health is really very, very important. So in the workplace, kung i-ignore na to ning mental health, pwede nga ato mga empleyado ma-burnout, na-conflict, and probably siguro gani even legal liabilities. Na-burnout na ang usa ka empleyado kay maura may gihatagan og tanan nga assignment. Or siya may nihakop sa tanan nga assignment to the extent nga dili iya ang trabaho, iyang gitrabaho. Magmalinaw naman nun tata sa opisina, no? Kung walay ato arang i-confine ang atong kaugalingon diha sa unsay mandato nato sa atong posisyon. Pero sometimes, mao ni siya nga naatay mental health problem because imo namang gi-akopar tanan. Kanang dali ra bitaw ka ma-burn out, kanang di nakaganahan, wala na gilami ang panarbaho. Or naay usa ka assignment na na-burn out na ka, mao na nga sige na lang kag pangisog, isog na kayo ka. That is kay a mental health problem due to stress. Oy, no, kani ato mga mental health problems, they can translate into our physical problems. Meaning to say, kanang atong gibati mentally, pwede na siya nga bation sa atong lawas. Magkasakit ta. That is what we call as psychosomatic diseases. Nga wata kabalo unsa hinungdan. Ang hinungdan dahil ka natong pagka-stress kay dili pud ta mentally healthy. That is why mental health is very, very important, because if the workers are not mentally healthy, it can increase healthcare cost and probably insurance premiums kung naakay kung namang mga insurance natong mga empleyado, no? So mo na siya, that is why it's very, very important ang mental health in our job. So no, sa ato mga leaders, sa ato mga offices, okay, in our capacity, kamo man nga mga leaders, mga bosses, kamo man ang naay capacity nga mo institute o mo pahigayon nga mahilambigit yun ng mental health sa tanan nga mga aspeto sa trabaho. So mao na nga, our leaders, if there is somebody to be educated in mental health, first, it should have to be our leaders. And did you know that if you are mentally healthy, you are also flexible, cognitively flexible, and open to change? In that, you can be the agent for change, the agent for innovation, and the agent for productivity sa imuang workplace.
Kung mentally healthy ka, lagi na siya nga, as what I've said, it should have to be incorporated in all the aspects sa atong trabaho diya sa atuang offices. Para na nga makahibalo na natong mga employee nga dapat na ada work-life balance. Kanang work-life balance, it is a skill. That is acquired through education in mental health. Na as what I've said, katubit ang ingon ako ninyo nga, dili ta kabalo mo manage sa atong time sa atong trabaho. That is why ang uban ng ato mga employees magdala sige og mga trabahoon, mga paperworks diha sa ilaang balay every Saturday, every Sunday na naunsa naman na oy after 5 dalon naunsa naman na oy wala dai nimo ayuhan ng pag-manage dito kanang 8 hours ka sa sulod sa imong workplace. Na you are stealing the time of your gikawat nimo ang time sa imong pamilya. So, education in work-life balance is also education in mental health. Kahimsog sa pangisip. Kung na-stress ka because daghan kayong trabaho, wala man siguro kahatagi o trabaho nga sobra ra pod sa imong capacity. Namo na siya nga wala na lang kay work-life balance as an employee, wala na nimong work-life balance nga ang work imo nang gidala sa imong life. Unya kay life pud nimo wala na kay life kay nahurot naman sa imong work. Remember. Atong i-remember gyud sige nga nanarbaho ta para mabuhi. Wala ta mabuhi para sa atong trabaho. We work in order to live and we don't live to work. Wala ta nga dili ta magpa-slave, dili ta magpa-ulipon sa atong trabaho. Kaya og maulipon na ta sa atong trabaho, wala na tay para sa atong kagalingon, wala na tay para sa atong pamilya, mao na siya nga wala na work-life balance. And the result is stress. And the result is you will compromise your mental health. Makompromiso ang kahimsog sa imong pangisip. Mao na siya nga maningka na ta sige na sa atong balay. Ayaw mong saba kay na ako'y gitrabaho. Wag na nahuman ang trabaho dito sa opisina. Ayaw mong banha, ayaw mong langas-langas diya. Instead nga i-banding nimo ang time diya sa imong mga anak. Dili nimo palangas-langason imbis nagpapansin to nimo ang mga anak kay para mapansin nimo. Saan man nga dala magtrabaho diya sa balay? Kanay mong trabaho diya sa balay, bili na to sa opisina oy. Total, pagka-Lunes, same nga trabaho. Mayon tag mahurot ng trabaho Pero dili na mahurot ang trabaho, balikin na sa Lunes. Pagkiglambigit na pagkigbanding-banding na sa imong bana, sa imong asawa, pagkigbanding-banding na sa imong pamilya, panglakaw mo parang ma-distress, para nga ma-recharge ang imo ang huna-una, para himsog ang imong pangisip, para mahimo kang mentally healthy as an employee, and as a mentally healthy employee, you are more productive, you are more innovative, you are not a risk to management, and then you are more loyal sa imuang organization. September man siguro ng mental health man, pero ato lang ning giuna-una ni siya. Ato lang ni siyang giuna-una kay this is one of my advocacies. Kaning mental health, importante. Muna ato ang gitok-tok ang mga kasing-kasing sa atong mga leaders, sa atong kaopisinahan, sa atong mga trabahoan,
nga atong samton unsa ning mental health ug atong i-incorporate ang mental health practice, promotion of mental health practices in all aspects of our work. So mo na siya nga, sige kinaingon ko na no nga, ug naatay i-educate about mental health, it should first be the leaders, should have to be educated sa ato ang mental health. Ma'am Yoli Canton, happy Saturday sa Isnais, Sindangan National Agricultural Integrated School. Good morning, Ma'am Yoli. Ma'am Yoli, principal ra ba ka? Boss ra ba ka? Hasta po ni si Sir Joel, mga boss ra ba mo sa eskwelahan ha? Ato sang tan-awon ang mental health sa ato ang mga maestra, mga maestro, o sa ato mga office staff. Ang mental health nila tan-awon nato kung healthy pa man ni sila mentally. Kani si Ma'am Yoli o si Sir Joel, I know that they are progressive man ni sila nga mga thinkers. Progressive thinkers ni sila. Now, back to our to mental health, no? Back to mental health in relation sa atong mga leaders nga, as I have said, that if there is somebody that we should educate in terms of mental health, it should have to be the leadership of an organization. Because leaders who model vulnerability and empathy set the tone for psychological safety. Kana mitang leader nga kabalo bitaw siya mo put sa iyang kaugalingon dito sa lugar sa iyang empleyado. So kanisa nga leader, ma-feel ni siya sa iyang mga tao, and then it will set the tone nga oy, psychologically safe ra dai nita ato ang environment. So that is why kanisa unsolicited advice ni siya. For our leaders, probably you can incorporate in some work, yan ang gitawag na to, flexible work arrangement. Okay, kaning flexible work arrangement, dili ni siya mga katong flexi time ha, kay wala na ba flexi time ron. Atong ipahibalo ni sa atong wala naman siguro flexi time, gisuspend naman siguro ng pag-implement anang flexi time. I don't know. So as far as what I've known, ang civil service suspend na ang flexi time. I don't know ha, I don't know. Ato sa ning i-verify or i-verify sa ninyo. Pero kaning flexi time o kaning flexible work arrangement, dili ni siya pareha. Sa atong mga leaders, pwede na to tagaan sila flexible work arrangement. Kana bitang work arrangement nga pwede nila madala-dala o asa sila, dili kay ato gis lang butan kung asa gid sila. Ang ilang work arrangement, kung mahimo lang, ang importante that they can deliver the deliverables. Or probably sa atong mga leaders, in recognition of the importance of mental health, pwede siguro na atay awareness ka na mga itawag na itong natay mga mental health days sa atong mga opisina, sa atong mga workplace, na wherein ang atong mga employee maka-access sa counseling and structural supports. Ugaling no kay sa atong mga opisina, ang atong mga eskwelahan ay mga guidance counselor. Ang atong mga opisina, wala man siguro. Ang naa siguro diana kana raman siguro ang atong mga HR. Nya kanang HR na to, dili man na siya guidance counselor. Dili man na siya counselor sa mental health. Dili na siya counselor sa mental health. Kaya ng mga HR na to sa opisina, kabalo kay unsa na, wala na sila. Mukatawa ko ha? Wala na sila ga-work para sa empleyado, ga-work na sila para sa organization. So, na siya nga, kung nga, worst comes to worst nga, moabot nga, papilion sila unsa, ang ilang pilion nga, course of action, it should be the organization first. Kay gi-employ mo na sila sa organization. Ha? So, I hope also nga,
ang ato ang mga offices, one way of unsolicited advice lang unsolicited advice. I hope naunta siguro, wala tayo designated nga murag counselor na sa atong mga opisina, naunta siguro tayo support group, o diya kani atong mga support group, it should have to be incorporated in our work. Pwede man ay maka-innovate ang atong mga leaders ini nga magama siya og support group para ani sa mental health sa atong mga workers and employees. So in order also to check mental health, pwede tayo natay sa atong mga opisina natay feedback loops wherein we can regularly check sa ato ang mga empleyado. Pwede ni siyang kada mga anonymous nga mga surveys para ma-identify nato unsa kay mga stressors diha sa atong trabaho, and then we can improve the system when we are able to identify what are the stressors in our work. So pwede ni siya unsolicited advice sa atong mga leaders diha sa atong mga offices, sa atong mga workplaces. So pwede ta makahimo, makapagdukoy-dukoy dana. We can investigate kung naabay mga stressors diya sa ato ang workplace. Kung naay stressors, now we can craft programs that are able to address, to eliminate or mitigate the effect or minimize the stressors in the workplace. Okay, ang mga Pilipino na arabatay kultura sa atong pagka-worker nga Pilipino nga kanang overwork ta, long hours, unya kanang moingon ta nga sige pag-antos na lang diha, mura pa nato naghihimo nato nga badge of honor as a Filipino worker. Tama na sa karon nga ang ingon sa mga expert that we should have to shift from our culture, which is the grind culture, into sustainable performance. So sustainable performance meaning to say that we are going to find balance between personal and work life. Yes, sir. Mental health is very, very important in the workplace. So the people around are productive. I like this episode. Salamat, Ma'am Yol. While on board going to Cebu kay mag-unwind. Kana, Ma'am Yol, pag-unwind yun. Pag-unwind para nga mawala ang mental stress. Dako ra ba yung kayo ng isnais. Daghan kay ka mga sakop. I hope nga, kay permanente man ni ato mga sakop nga stressor, Ma'am Yol, no? Pero I hope nga dili unta ang mga leaders mao'y nahimo nga stressor sa atong mga employees. That we need in our workplace a supportive leadership, kinahanglang na workload arrangement, kinahanglang natay maayong relationship sa atong mga colleagues, and we are able to access resources para nga dili kay ta ma-stress. No, so that is in the workplace og sa atong kaugalingon. So mental health is very, very important. Mo na siya nga, please, kung naatay educate og naatay mga leaders nga naminaw, please educate yourselves relative to mental health para nga sustainable ang ato ang growth. So wala na po tayo oras, no? Wala na po tayo oras sa ugma atong hisgutan ang mental health po sa mga estudyante, kay mental health man ni sa in the workplace karon. Sa atong pasalamatan kamantay ulas ang Suraida Lending Services Corporation o ang Manuel Resort, ang Suraida nga na may mutang sa Dipolog City, miputag Dipolog City, Ma'am Ray. Suraida Daarol Aison, ma'am, salamat kayo sa imo ang pag-support ani nga program. Ang Breeze Sublimation Works and Design nga na may mutang sa Sergio Osmeña sa Buanga del Norte for your high quality sublimation products at an affordable price. At kontakon na nato si
Tony Borromeo sa 0963-248-1753. O ang Allen Car Rentals ka na may mutang sa Madison County, Phase 1, Block 4, Lot 20. If you want to explore Dipolog in style, our rental car is the perfect way to see all the sights and sounds of the city of Dipolog and Dapitan and the entire province of Zamboanga del Norte. Available nila ang Wigo, Vios, Velos, Livina, Expander, Navara Pickup, Strada Pickup, Fortuner, High-Ace Commuter Van, Bao-Bao. Ato lang kontakon si Noel og Beth Aline sa 0954-094-5828. Kung ang ato mga individual, si Ma'am Hazel Ranjet, si Ma'am Mirna Kwansing, Rogen Morte, salamat kayo sa inyong generosity. Ang Ginoo ray magbayad ninyo nga ania kita nakaroon ta kay sikay diri sa kanginan, ang inyong maestro at cyber teacher, si Sir Donnie, because of you, ang 4 Hours Meat Shop and Grocery, nga na sila'y meat, nga na sila'y water delivery pod, office supply, sand and gravel, Pag-ibig Housing, Build Now, Pay Later sa ilang RGD Construction, T-shirt printing and catering services. Nga makontak sila sa 0970-985-2798 and 0954-493-6312. Nga ito lang ang pangitaon, si Bong Pukulan o si Ria Kapili Pukulan. PhilJeps registered ni ang Jack Travel and Tours nga naming utang sa Dapitan City for your airline and boat ticketing needs, travel and tour packages. Kuntako na nato si Boss Jekyll sa 0955-670-0890 o ang DC Sportswear and Uniform Solutions nga na may mutang sa Galas Highway, Dipolog City, the lowest price in sublimation printing. PhilJeps registered ni siya, office uniforms, tanan nga klase sa uniforms. Ato lang kontakon si Dave Patigayon, Engineer Dave Patigayon sa 0977-802-3583. Og ang The Orchids pa nga namin mutang sa Polog City Boulevard beside Better Brews. Taghang klase sa massage, professional ang ilang mga massager. Baig lalaki na sila manicure, pedicure, whitening, slimming, hair salon, the best ang ilaang machine, the most high-tech diri sa Zamboanga del Norte o Dipolog and Dapitan City. Ato lang kontakon ang atong tag-iyaw tagdumala og model nga si Ma'am Fritzy Patigayon sa 0917-107-3685 o ang ilang landline nga 065-212-1937. O sa tanan nga mga siliman yan, today is August 16, mga siliman yan sa Zamboanga del Norte, Dipolog, Dapitan City. Naa diharon ang hibalag na sa Misio Day. Kontaka lang ninyo, adto lang mo sa Misio Day. Kay karon ang hibalag diri sa Sandida. And then, wala naman tayo oras. Okay, and that wraps up today's journey of learning and discovery. Remember, education isn't just about gathering facts. It's about opening our minds to new ideas and perspective. So keep questioning, keep exploring, and let curiosity be our compass. Until next time, stay inspired and never stop learning. Sa ngalan na lang sa atong technician, si Jan at si Camlon, sa atong station manager, Ma'am Liza Bautista, kini ang inyong higala o teacher sa kanginan, our teacher sa cyberspace, si Sir Noni, an hour with Sir Noni. Until ugma ang atong hisgutan, mental health sa atong mga estudyante. Wala naman tayo oras. Okay, goodbye. God bless you. Wraps up another hour of Wits and Wisdom with Sir Noni, where learning doesn't